Okay, sa magandang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay ng programa Mga Balita at Impormasyon. Ito po yung nakakasama, Lino Amarillas Jr. Oo, na-miss ko kayo mga ka-MIB4. Nasa na ba yung ating monitor? Yun. Ayan na nga. Share lang natin. Ang lakas ng ating monitor. Oy, ang lakas. Ayan. Ayan, na-miss ko po kayo mga ka-MIB4 kasi nawala tayo ng mga nakaraang programa at syempre hindi natin maiwasang meron tayong puntahan na special. Oh. Pero gayon pa man, tayo patuloy na magsasahim papawid muli. Tuwing araw po ng Miyerkules at Sabado 10 to 11 in the morning. Good morning. At tulad ng ating nakagawian mga ka-MIB4, samahan niyo po akong manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito at muli po ninyo kami binigyan ng panibagong buhay at kalakasan. Kayo po ang palaging gumigiya sa aming mga patutunguhan sa loob at labas ng probinsya, saan man dako ng kapuluan kami magpunta. Kayo po ang palaging nakagabay sa amin at lahat po ng aming gagawin ngayon ay kayo po ang magpapatubay at lahat po na aking sasabihin ngayon ay gagabayan niyo po ako, Lord. Tanging kaunlaran lang po ng lalawigan ang ating maipahayag. Lahat po ng mga mabubuting salita ang mailabas ng ating labi. Itago niyo po ako sa likod ng inyong krus at maraming salamat po sa araw nito. Ito po ang ating samot na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sumabay po ba kayo sa panalangin? O sasabay kayo kasi po yung panalangin ay malaking tulong po yan para sa ating mga may pangangailangan. May pangangailangan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kundi man ito agad na maibigay, ay siyempre tayo po ay maghihintay. Maghihintay tayo. Meron pong panahon diyan para sa ating mga panalangin na nais nating makamit. O di, huwag tayong magmadali. Time will come na ito ay ating ring matatanggap sa ating Panginoon. So, yun. At siyempre, isang magandang morning sa ating pinagpipitaganang at ang kapartner sa kunlaran ng unang distrito ng Oriental Mindoro sa katawan ni Congressman Arlan C. Panaligan. Oo. At ang kanyang kapartner sa 2nd District, Congressman Alfonso P.A. Boy Umali Jr. Yan dalawang yan ang talagang simulat sa pool ay nagpapaunlad ng ating lalawigan. Tandai lang, ating salamin ay ayan. Simulat sa pool po, nung sila manungkulan, pares ng eksperto o batikan sa larangan ng paglilingkod. Congressman Arlan C. Panaligan ng unang distrito at Congressman Alfonso P.A. Boy Umali Jr. ng 2nd District. At siyempre sa 2nd District, batiin natin yung ating mga mayor na naglilingkod sa 2nd Distrito. Ang pinakamalayong bayan na naglilingkod ay sa katawan ni Bulalakaw. Bayan ng Bulalakaw, Mayor Engineer Ernilo Villas na magtatapos na ang kanyang termino. Nakatatlong termino na. No? Ngayon 2025 ay malalaman natin kung sino ang kanyang i-endorso na lumaban bilang mayor ng bayan ng Bulalakaw. Nakausap ito natin nung Monday. Nung Monday. Yung sa bayan ng Pola. Yun. Maya-maya yung Pola na yan at talaga namang yan ay napakasikat na bayan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. At syempre binabati natin pangalawang pinakahuli, pinakadulo sa lalawigan ng Oriental Mindoro, ang bayan ng Mansalay sa pangunguna ni Mayor Ferdinand Totoy Jerry Maliwanag. Alam niyo itong bayan ng Mansalay, talaga namang napakaliwanag ang paglilingkod. Kasi nga, mula sa angka ng Maliwanag, nagsimula yan kay Kaka Sergio Maliwanag, yun ang naging mayor din yun, bago kay Madam Terry Maliwanag, ang asawa.
ni Mayor Sergio. Ito yung mga magulang ni Mayor Jerry Totoy. At yung pangatlo, si Mayor Joel Maliwanag. O, tatlo na yun. And then dito ngayon, ang ipinagmamalaking batang-batang mayor. Bata pa ba? Bata man pero subok na sa paglilingkod. O, nakadalawang termino na yung mayor. Mayor Ferdinand Totoy Jerry Maliwanag. Magandang umaga sa iyo, Mayor. At kung malapit nga lang ang Mansalay, di tayo laging pupunta dyan at masilayan natin ang ipinagmamalaki mong pamilihang bayan ng Mansalay. O, nakikita natin sa mga posts na napakaganda. Mas maganda kung yan ay mismo nating mapupuntahan, masusulyapan. Bagamat dulo, di ating kailangang mapasyalan. Wala naman dulo kung talagang naisang tao. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So yun, parang natututunan ko yun parang yung salitang yun nakuha ko kay Congressman Alfonso P.A. Boy Umali Jr. Sir, good morning! Oh, eto na. Good morning po sa bayan ng Pola sa pangunguna ni Mayor Jennifer Mindanao Cruz o mas kilala sa tawag na Mayor Ina Alegre. Oh, nakakatuwa, Nakakatuwa si Mayor Ina Alegre. Mahal na mahal niya ang national media, gayon din ang local media dito sa Oriental Mindoro. Oh. Lahat po ng mga mamahayag sa buong lalawigan hanggang Bulalakaw. Inimbita niya Bulalakaw, then taga Rojas. Ay, siyempre, Kalapan pang mawala. Oo. Puntahan doon nung araw ng Lunes, February 26. Oo, February 26. At doon nga ay inialis na niya ang state of calamity ng bayan ng Pola sa looban ng 1 year. O more or less 1 year, Ang galing. Dahil po, alam niyo naman na ang bayan ng Pola ay naapektuhan ng oil spill. Sabi nga niya nung makapanayam ng ilan nating kasama sa mamahayag, itong Lunes, sila ay naging malaking dagok. Malaking dagok sa kanila ang COVID-19. Makakabangon na sana. Ay biglang dumaba nung kumalat ang oil. Yung oil spill doon, Yung oil spill ay naging balakid sa kanilang bayan. Akalain mong ang daming naapektuhan ng MT Princess Empress. Yun. Yung barkong yun. Pero ganun pa, ito po ay hindi pinabayaan ni Mayor Ina Alegre. Bagkus ay binigyan niya ito ng karampatang aksyon. Siyempre, bago siya nag-file ng mga kaso sa MT Princess, Empress, ay siyempre, umingi siya muna ng tulong sa ating mga national government, kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na talagang buo suporta ang ipinagkalob sa bayan ng Pola. At ito nga Lunes, nakakatuwa, naging panauhuing pandangal, ang secretary ng DILG sa katauhan ni Benhur Abalos, ni Secretary Benjamin Benhur Abalos, talaga namang buo suporta ang ibinigay ng secretary ng DILG. At bukod doon, may mga top official na nagpunta rin doon. Ang mula sa hanay ng Philippine Coast Guard, naroon. Mula sa hanay ng DSWD, naroon yung mga opisyal. At nagpunta rin siyempre si Congressman Erwin Tulfo ng party list, yung party list nila, So yun, si Erwin Tulfo na nakapanayam ng national. Bira kasi magpa-interview mga sa mga local media. At pati si Governor Bonsalon nandun, nagpa-interview sa mga national media kay kasamang Dennis Dato ng ABS-CBN. Ang haba ng sinabi. Pero kakaunti lumabas. Napanood natin. Napanood natin nung mismong Monday ng gabi, at least maganda ang kinahinatnan ng bayan ng Pola. Talagang sikat na sikat, Alam niyo, ipinagmamalaki rin nasa na ba? Ni Mayor Jennifer Mindanao Cruz yung ibinigay na mobile clinic mula kay First Lady
kay First Lady, sa asawa ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. So, ito yung mobile clinic, laboratory. Aba, talaga namang pagkakagaling. Ito ay kumpleto na. May x-ray, may ECG, may blood chem at urinalysis. Ang galing. So, kung bibilin mo ito ay mga worth 15 million pesos. Aba, ang galing, ano? Parang tanging bayan lang ng Pola ang talagang basikasik sa paghingi ng mga ng mga gamit, gamit pang kalusugan. Aba, nakakatuwa, no? Hindi lang dyan na nito nga Lunes ay talagang napakasaya. Ang dami nagpuntahang mga public servant. Oo. May mga mayor na nagpunta ron. Yan, nabanggit nga natin si Mayor Bulalakaw. Ang layo nun, Ang layo ng bayan ng Bulalakaw para makarating si Mayor Ernilo Villas sa bayan ng Pola. Oo. Sino pa ba? Mayor Ronnie Morada ng Bansud? Sino pa ba? Si Mayor Henry Joel Teves ng Nauhan. Si Vice Mayor ng Nauhan, Great De Los Great ano ba yun? Great, ano ba palito ni Great? Nalimutan ka na kasi yung hindi natin lagi nababalita at hindi natin nakakapanayam. De Los Reyes ba yun? Sige. Pero yun na nga po, official na pong inalis na ang state of calamity sa bayan ng Pola. Ito po yung oil spill, yung paglaganap ng oil spill sa kanilang bayan. Kaya nga po ang sangguniang bayan ng bayan ng Pola ay inalis na rin yung 20% calamity fund, yung calamity So hindi na makakakuha ng calamity fund ang munisipyo kasi wala na ngang inalis na nga yung state of calamity. Okay, kumusta na lungsod ng Calapan, lalawigan ng Oriental Mindoro? Kumusta na po Calapeño? Kumusta na ang ating First Lady City Mayor, Mayor Malu Flores Murillo, ma'am. At siyempre, ang magaling na Vice Mayor ng lungsod ng Calapan, Vice Mayor Bim Ignacio. Oo, bawat isa mahalaga. At siyempre, kaya natin nababanggit yung ina at ama ng ating lungsod. Ina Mayor Malu. Ang ama, ay siyempre, Vice Mayor, Bim Ignacio. Kasi malapit na pong ipagdiwang ang nalalapit na 26th founding anniversary ng pagkakatatag ng lungsod ng Calapan ngayong Marso 21. Ano bang araw yun? March 21 ay Huwebes. Yung Huwebes pala. So yun, inanunsyo na po ng ating city government na wala pong pasok lahat. Dito sa Calapan lang sa Calapan lang. Public and private. Private office, yung mga bangko, alam natin mga bangko, pag may utang ka sa bangko, alam mo, siyempre may mga, government, especially, Calapan yan, Calapan. So, Calapan lang, yung iba, ay di bahala na kayo kung pumasok kayo, hindi. So, yun ang mangyayari dito sa lungsod ng Calapan sa January, sa March 21, 2024. Time check po muna tayo. Meron na po tayong 18 minuto makalipas ang nagmamadaling 10:00 ng umaga. Ito po inyong nakakasama, Lino Amarillas Jr. sa programang Mga Balita at Impormasyon tuwing araw ng Miyerkules at Sabado 10 to 11 in the morning. So, kumusta na ba? Kumusta na ba ang lalawigan ng Oriental Mindoro? Ay, nababanggit natin kanina si Mayor Villas, Nagkaroon po ng panayam. Dito niyo lang po mapapanood yung kompletong panayam ni Mayor Villas. Ang kanyang pangunahing idinadaing sa kanyang bayan yung panahon po ngayon ng El Nino o tagtuyot. Kasi po yung kanyang bayan, yung mga palayan doon ay mga natutuyo po.
So, nakukulangan po ng supply ng tubig. Kasi yung pag tumama ang araw ngayon, talaga naman, pag tumama ang init ng araw, ay talaga namang pag hindi ka napanas o natuyo, nabanas, oo. At saka yung isang pinagkikitaan po ng bayan ng Bulalakaw, yung pong sibuyas. Alam niyo ba na ang bayan ng Bulalakaw ay isang bayan na nagbibigay produksyon sa sibuyas. Doon po nanggagaling halos lahat, ano? Ang sibuyas natin na dinadala pa dito sa lungsod ng Calapan, ay ang problema nga po doon ay tagtuyot ngayon. So maraming malulugi na mga kababayan niya doon sa bayan ng Bulalakaw. Hindi lang naman, siyempre sa palay, oo, isa pa rin yan. Kinakailangan ng tubig o yung ating sibuyas, kinakailangan ng tulong ng ating national government. Sino ba ang dapat tumulong dyan? Ang alam natin, Department of Agriculture. Pero ang ating kagalang-galang na Governor Bons Dolor ay nito yung nakapanayam ng mga national media. Meron siyang ibibigay na tulong. Aniya, magbibigay siya ng tulong umano sa bayan ng Bulalakaw. Malaman natin one of these days kung yun man ay totoo o talagang ibubuhos niya. Bagamat yun ay dulong bayan, ay dapat nating pagkaisahan. Dapat pagkaisa ng national, ng provincial government and national government na matulungan ang bayan ng Bulalakaw. Ay binabagi natin, magtatapos ang termino ni Mayor Nilob or Neil Villas. So, bagamat siya ay magtatapos ang termino, siya po ay puspus pa rin. Patuloy na nagsusumikap na paunlarin ang bayan ng Bulalakaw. Alam niyo ba doon sa lugar na napakaraming paaralan, elementary and high school. Kanyang ipinagmamalaki na ang bayan ng Bulalakaw ang may pinakamaraming paaralan sa buong Oriental Mindoro. Imagine, dulong bayan, tinalo pa ang Calapan. Grabe, ano? Siyempre, kung si Congressman, balik naman tayo sa unang distrito, yung Bulalakaw, okay na yan. Ang importante na ipabot natin sa ating mamayan, ang dapat kailangan ng bayan ng Bulalakaw. Balik naman tayo sa unang distrito. Unang distrito, ang ating, siyempre, sa makisig at magaling na maglingkod, Congressman Anansi Panaligan at ang kanyang kapartner sa mga ongoing project, mga infra, sa development, ay ang DPWH, ang Department of Public Works and Highways, sa unang distrito sa pamumuno ni District Engineer Salvador E. Abad o Sir Ding. Sa akin, DEC, kasi Salvador E. Abad, sea, dagat. Malalim na dagat. Malalim na sea. Kasi si D.E. Abad, kung sa paglilingkod din lamang ay talagang lagi niyong maaasahan. Alam niyo ba na ang District Engineering Office sa unang distrito ay best office for calendar year 2023. Napakagaling. Mimaropa ang pinagmamalaking napakagaling sa larangan ng mga infra. Ay magaling din ang congressman. So diyon nag-tie up ang magpartner ay talaga naman subok na maaasahan. Uy, ano ba ito? Yan. May mga balitang national tayo dito, maganda. Ito yung mga 4Ps na pinakikinabangan naman hanggang sa ngayon. Bukod sa 4Ps, yung ating mga tupad na, siyempre, nagsusumikap dyan, ang unang gumagawa niyan, ang tanggapan ni Congressman Anansi Panaligan sa tupad. Siyempre, meron siyang kinakausap na opisina, ang DSWD,
through his initiative, nabibigyan ng tulong ang ating mga mahihirap na mamayan dito sa unang distrito. O, yung tupad. Maganda naman yun. At saka, hindi lang po yan. Hindi lang po yan ang pwedeng itulong ng unang distrito. Marami. Lagi natin sinasambit na pag kayo po ay na-ospital sa anumang pribado, ospital dito sa ating sa Calapan, siyempre, especially ang ating Oriental Mindoro Provincial Hospital, ano? So, meron silang nakaalat o meron silang pondong inilalaan sa mga pasyente na kahit kaunti, at least, makakatulong. Makakatulong. Hindi lang sa yung mga paglabas ng ospital, yung billing, gamot, o hindi man dito sa unang distrito, maging sa Maynila. Yung mga heart center, lung center, yung sa kidney, lahat po na pwedeng itulong ng unang distrito ay pinagkakalob ni Kong Anansi Panagad. Saka kanyang tanggapan, doon po na matatagpuan sa Barangay Santa Isabel, kanya laging ipinagmamalaki, puntahan nyo doon si Lando, si Sir Lando at si Ma'am Joy. Yung dalawang yung lagi ang kanyang sinasambit. Lahat ng pangangailangan nyo ay puntahan nyo lang sila. Sabihin nyo kay Lando at kay Joy, kay Sir Lando at kay Ma'am Joy, at siguradong kayo ay paglilingkuran. Good morning, Sir Lando Humig at Ma'am Joy. Ano ba apelido ni Ma'am Joy? Yan. Assignment ko yan. Kung ano man ang apelido ni Ma'am Joy, dapat malaman natin. So, yun na. Yun po ang unang distrito. Second district naman tayo kay Congressman Alfonso P.A. Umali Jr. Si Congressman Alfonso P.A. Umali Jr. ay meron pong tanggapan sa building ng sa Office of the Vice Governor, yung building doon. Karatig ang mga bukal. Meron pong tanggapan doon si Congressman Alfonso P. Umali Jr. yun. Para sa mga taga 2nd District na pasyente rito sa lungsod ng Calapan, sa ospital, doon po kayo hihingi. And then, last week, bubukas lang po ng kanyang tanggapan sa bayan ng Pinamalayan, sa munisipyo ng Pinamalayan. Yun, nagkaroon siya ng tanggapan doon. So, yung mga taga Pinamalayan na mako-confine doon, so, anumang ospital doon, pwede kayong humingi. Lahat ba siyempre, ang pinag-uusapan po natin dito ay mga tulong na may pagkakalob sa ating mga mamamayang Mindoreño. Una at ikalawang distrito. Yun. Ikalawang distrito, siyempre, binabati natin ng good morning si Ma'am Madeline Magluyan. Siya po ang Information Officer ng DPWH 2nd District. At siyempre, ang kanilang DE doon, District Engineer Anilin E. Padulyo. Good morning, ma'am. Good morning. Kailan kaya tayo magkakaroon ng appointment sa inyong tanggapan? Bagamat malayo, ang pamasahe kasi doon Kano ba? Dati 280, baka 300 na ngayon from Calapan to Rojas. So, kailangan pag pumunta tayo doon, isang lataga na. Isang lataga ng programa. Kung di man maagad-agad, siyempre, bawat araw na tumatakbo, may mga bagong proyektong natutupad sa bawat barangay. So, siguro once a month, Ma'am Madeline Magluyan, once a month, siguro magkaroon tayo ng kumustahan po. Kumustahan sa mga project ng DPWH 2nd District. Kukontakin kita, ma'am, after my program at ay magkakaroon uli ng kumustahan ba. Time check po tayo. Meron na po tayong 28 minuto makalipas ang nagmamadaling ika-10 ng umaga. Kayo po'y patuloy na nanonood sa programang mga balita at impormasyon. Ito po ang inyong nakakasama, Lino Amariles Jr. tuwing araw ng Miyerkules at Sabado, 10 to 11 in the morning. At pakipalo na rin po kami sa aming YouTube channel. Meron din po kami. I-search nyo lang po ang MIB4 New Online Radio. At baka pa naman pwedeng pakishare naman po ng ating programa.
Paki-share naman po ng ating programa, lalong higit dito sa Calapan. Oo. Dito lang pala sa Calapan. Dito sa mga mamayang Calapeño. Oo. Ang ating mga kaibigang konsehal dyan. Oh, si Konsehal Jun Caballo. Oo. Konsi. Jun Caballo, sir. Oh, ito yung unang termino nito Saka ito ay magaling at maasahan sa paglilingkod. Ito ay sa larangan ng profession, ito po ay may masteral o sa larangan ng edukasyon, ito po ay may masteral o yun ang mga dapat naglilingkod sa bayan. O sina Rios Agua, Konsehal Rios Agua, yung mga may mga mataas na pinag-aralan. O may iba diyan na yung dalawang attorney. Lahat po sila ay bihasa na sa unang distrito. Kasamang Rolly Dimacali, good morning, good morning. Kumusta na ba ang City Government of Calapan? Kumusta na ba si Mayor Malu Murillo? Sabi mo kay Mayor, kalma lang. Kalma lang. Kung meron man silang hindi pagkakaunawan, ang executive at legislative ay pag-usapan nila ng maayos. Siyempre, para sa olaran niya ng ating mamayang Calapeño. Ang makikinabang niyan, Calapeño. Taong bayan. Kaya taong bayan ang masusunod. Dapat masunod. Hindi taong bayan ang susunod. Ganun ba yun? Kasamang Rolly. Ganun talaga. Pero itong si Mayor Malo, magaling, nagpapatayo siya ng mga solar light. Nakikita natin kanina, pagdaan natin ng Tibag, may solar light na ikinakapit doon sa may tabat ng Matadero. Yun ang liwanag ng buhay. Pag maliwanag kasi, sa gabi, ang mga tao ay hindi na ilang maglakad at saka yung mga tao may mga masamang pagtatangka sa bahay ay hindi agad makakagalaw kasi maliwanag ang barangay. So, yun ang maganda. Ang tanong, napermahan na ba ni Mayor Malu? Yung ating budget, yung budget ng lungsod ng Calapan na matagal nang inaprubahan ng Sangguniang Panlungsod sa panguna ni Vice Mayor at Presiding Officer Bim Ignacio na may pondong 1.237 billion pesos. Ang laki. Alam mo, nakakalap din ako ng balita. Kaya hindi ito permahan ng executive kasi may mga pondo raw na tinapyas. Inilagay doon sa ibang ahensya, sa ibang department na hindi sinuri ang executive. Sa kabilang banda, okay yun. Talagang dapat nagkaroon sila ng pagpupulong kung tatapyasan ng pondo ng legislative, dapat ipinaalam sa executive. Wala naman tayong kinakampihan dyan. Siyempre, pag ako nga ang executive, bakit mo tatapyasan yun nang hindi ko malang nalalaman? Ang legislative naman, kung magtatapyas man ng pondo, magbabawas, magdadagdag, dapat ito ay pinaalam din sa executive. Meron sila dapat na transparency. Nang sa ganon, edi mas maliwanag kung bakit nagkaganon. Halimbawa, inilagay ang pondo sa mga senior citizen na hindi nakakatanggap ng ayuda. So, sinagot ng City Government of Calapan. Ito yung naging panayam din natin kay Vice Mayor Bim. Nung buksan yung pasyalan dyan sa Oriental Mindoro National High School, yung isang pasyalan dyan. So yun po nangyari. So basta po ang malinaw, dapat nagkakaroon po ng pag-uusap ang makabilang panig, executive and legislative. Siyempre, pag hindi kayo nagkausap, hindi na permahan yan, di taong bayan ang magdurusa. Hindi taong bayan na masusunod. Taong bayan na magdurusa kasi yung mga proyekto na dapat ibigay sa mga barangay ay hindi na ibibigay. Nauudlot. Ika nga. Nauudlot bang tawag doon? So, kung ito ay aprubahan agad, ang problema nga may tinapyas kasi ang Sangguniang Panlungsod Hindi naman natin wala po tayong kinakampihan dito, executive and legislative. Ang ating po yung tama. Dapat yun ang tama Tamang gawin. Magkaroon po kayo ng pag-uusap. Pagka ganyan po na ganyan, ano mangyayari? Ito pa. Ang sabi ng legislative, dapat ito ay permahan na ni Mayor Malu Murillo
within 10 days. Yun ang nakalagay sa veto power. I-veto power, ma'am, ng executive, dapat ito ay 10 working days. 10 working days, dapat ito ay aprubahan na. So, ano mangyayari? Kung ito man ay naaprubahan, di pasensya na po kayo kung wala kasi ako nung nakaraang programa. So, tayo po ay nagtatanong lang. Kasi kung naaprubahan na yan, yung mga JO, yung mga job order, ay di meron ng pag-asang makasweldo. So, yun, ganun lang. Saka, magandang araw po mga mamimili at tindero sa pamilyang lungsod ng Calapan. Kayo sabi na sa inyong no to plastic. Oo, alam nyo, tayo namimili ng gulay sa baksakan pag alas 5 ng umaga. Alas 5 ng madaling araw, 4:30. Talaga naman yung mga yung mga dating kalamansi na nasa plastic ay kumpiskado ng city. Kasi bawal nga pong gumamit ng plastic. Di supot ang ginagamit. Ang problema natin mamayang Kalapeño, yung pong isda. So hindi masusupil yan kasi plastic ang ginagamit . Pwede mo bang ilagay ang isda sa supot, Madam? Madam Mayor? Oo. Kaya diyan po sa baksakan, uso pa rin ang plastic. Hindi lang naman ako nakakapansin niya kasi nabili rin naman ako ng isda. Hindi lang po ako. Pwede nyo yung ipasubaybayan? Oo. Madaling araw. Ang problema pwede pang, dapat kasi in every rules, there is an exemption dapat. Dapat ganun, So, hindi may iwasang gumamit ng plastic talaga. Kung di nyo man nahuhuli, siyempre itinatago. Itinatago ng tao yung mga plastic. May mga nagtitinda pa nga dyan sa wag nang ituro sa banda-banda riyan, So, ganun. Sana baguhin, repasuhin ng city government kung sino mang magaling na councilor ang nag-implement o nagpatupad o nakabuo, nakaisip tungkol sa no to plastic. Ang galing ng council nito. Dapat nagkaroon ng exemption. Oo. Para naman ang taong bayan ay meron pagpipilian. Oo. Sabagay alam niyo doon sa Manukan sa may Barangay Masipit doon, kay Toots, meron siyang plastic, pero ang plastic niya yung pwede talagang pambalot. Siyempre, kaya lang may kamahalan, parang 3 piso isa, 5 piso, bago bibili ka lang ng halagang 100 manok. Siyempre, hindi nga pwede sa supot. Alam nyo, kahit ang karning baboy, pag inilagay mo sa supot, nadikit yung supot. Grabe. So, yun. Okay, iwanan na natin ang issue ng city government yan. Yan naman ay alam na ng taong bayan. In-implement yan last April 2023. So, ngayon, mag-iisang taon na, malapit na. Pero bago mag-isang taon, sasapit mo na ang Foundation Day na mula kay Congressman Arnan C. Panaligan kaya naging city. Calapan City Mayor, naging city ang Calapan. Ayan, nag-i-scan po tayo ng balitang nasyonal. Ito yung 4-piece. Okay yan. Basta makakatulong sa taong bayan, ibigay na ang dapat ibigay. Pati bigas daw. NFA rice, ibinenta ng palugi. Sisilipin ng Department of Agriculture. Naku, sa totoo lang po, ang bigas po natin ay sobrang mahal. Ano bang nangyayari sa bansang Pilipinas? Kahit dito, sa pamilyang lungsod ng Calapan, wag na tayong lumayo, dito na lang. Halagang 50, nakakain pa naman. Pag bumili ka ng 45, may kulay na. Naninilaw-nilaw na ang bigas. Pasyalan nyo. Grabe nga ng Sabi ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, gagawing 20 pesos ang kilo ng bigas. Gagawin. Magkano ang kilo ngayon? Grabe. Sana nga. Pero kailan? Yan ang problema natin. Ano pa nandito? Mga balitang national. Nagkaroon pala ng pagpupulong ang League of Municipalities of the Philippines. Kailan ito?
Ay, nung ano, kahapon. O, kasi yung ibang mayor nga ay hindi nakapunta ng bayan ng Pola because of this. Kahapon, nagkaroon ng General Assembly. Mhm. Ano pang mga balitang national na pwede nating... Ayan. Oy, binabati muna natin ang mga manininda sa Minsu, Calapan City. Mindoro State University, Calapan City na dating Minscat. Oo. Nasa na ba yung ating listahan dyan? Ang dami na ngayon mga naghahanap buhay doon sa Minsu, Calapan City. Siyempre, nandiyan ang makisig na Kitty's Pride and Sanya Shawarma. At ang ating ipinagmamalaking Joss Burger. Buy one, take one hamburger. For only 35 pesos. Pag may kasama yung cheese, 45 pesos ay isang ka pa. Buy one, take one. Dalawa yan. O, dalawa, 35 by 45. Pumunta ka nga sa mga food chain dyan na may mga di kalidad na pangalan. Magkano isang burger? 39 pesos. O, ay doon ay 35, 45. Dalawa na. O, dapat doon tayo muna tangkilikin ang sariling atin. Alam niyo po dito sa lungsod ng Calapan, noong magsimula ang pandemic, ang mga tao ay natuto ng mag-rolling store. Oo. Rolling store na dumadayo sa iba't ibang lugar. Pag may mga piyestahan, dumadayo sila doon. Abot hanggang south. Dito nga sa bayan ng Puerto Galera, abot yung mga na nagkaroon ng event doon. Ang mga rolling store ay talaga namang makikita. Ngayong March 21, siguradong puno yan. Puno ng mga manininda yan. Ano? So, yun ang malaking tulong para sa ating mga mamayang nagpupursiging maghanap buhay. Siyempre, pag hindi ka naghanap buhay, di, magugutom ka. O, ito pa yung mga nagtitinda sa Minsu, Calapan City, La Bodella's Food and Snacks. Hindi ko alam kung yung iba pa yung nandito, yung Katako Tokoyaki Tapat, iba pa. Si Gracias Eatery, Show My Love ni Bullet, Mr. Shawarma, si Sodalite, wala na rito. Umalis na. Si Paitlog-itlog lang, Kanubing Uno. Mia Special Lechon, Presley Squeeze Lemonade, Korean Food, Sweet Corn in the Cup. O, meron mga nabago, may mga umalis at merong dumating. So, yun. Ang mga friend nating nagtitinda sa Minsu, Calapan City. Yun. Tangkalikin ang sariling atin. At ito po ay sa abot kayang halaga. Sabi ko nga, yung Joss Burger na yung sa may Joss Burger po na matatagpan nyo rin po sa Barangay Santa Isabel, sa B5. At yung pong dating Big Mac na nasa Maria Estrella General Hospital, pinalitan na po ng Joss Burger. Kasi pinalayas na po yung Big Mac doon. Pinalayas na po ng management at ginawa ng parking area yung nasasaupan ng dating Big Mac. Sa laki nga po ng van outlet ng Big Mac ay nakakaabala sa parking, di inalis. Pero pinalitan po ng Joss Burger. Yun ang nakakatuwa. Malapit sa ospital. Katabi mismo, dahil parking area ng Maria Estrella General Hospital o parking lot. Ayun. So, lahat po ng paninda doon, burger, o iba naman presyo doon, 40 naman. Yung buy one, take one na hamburger. Pag may cheese, 50. Mga inumin, makakabili kayo doon ng mineral water, yung mga soft drinks. Then, ang isa pa doon sa maganda ay meron doon GCash. Yung mga pasyente na kinakailangang ipalit o maging cash ang pera, ay di doon lang kayo pumunta. Hanapin nyo si Mary Kuasay Tolentino. Buong buyan. yung malaki doon tindera. Yung malaking tindera namin doon. Sa GCash, doon lang kayo pumunta at siguradong kayo ay magkakaroon. Mura lang. Ang minimum kasi ay 1,020. Ang 20 ang bayaran. Okay na yun. Ay kung 5,000, di 100 pesos. So, paglaki kasi ng pera, yung counting tubo ay okay na yun. Hayaan nyo na yun. At least nagkatulungan kayo. Natulungan yung nangangailangan, yung may pasyente rin na magpapalit. Kasi pag may mga payment, may mga billing, na ipadala sa GCash, ay di doon lang kayo pupunta.
Okay, time check po tayo. Meron na po tayong 44 o 44 na minuto makalipas ang nagmamadaling ikasampo ng umaga. Ito bang yung nakakasama Lino Amarillas Jr. sa programang Mga Balita at Impormasyon tuwing araw ng Miyerkules at Sabado 10 to 11 in the morning dito po sa MIB4 New Online Radio sa Pilipinas. O katulad nating sinasabi, tayo po ay napapanood na rin sa YouTube. O YouTube, nakakailan kaya akong doon, views. Mamaya bubuklating natin yung ating programa doon at ito ay naka YouTube. O sana makarami tayo ng views. Yung maka 50 ka ng views, okay na yun, bago may i-share pa. Share pa ng ating mga nanonood. And then, meron pa tayong mga friend na mag-sponsor pa sa ating programa. Di salamat. Yung makapag-sponsor kayo sa aming programa, ay malaking tulong na po yun. Siyempre, hindi man po tayo libre dito. Ang istasyon po ay nagbabayad ng kuryente. May aircon pa tayo. Itong mga equipment dito, kailangang i-maintain. Kasi pag nasira ito, kailangan po ng expenses. Tanyo ang ilaw dito, pati nga salamin ko nako na. Sa liwanag ng ilaw. Kahit malamig ang panahon, tayo nag-aircon. Pag ayaw ng aircon, pwedeng electric fan. So kailangan po ang tulong ng ating mga kaibigan diyan sa labas. Baka naman. Baka gusto niyo magpa-sponsor. Baka gusto niyo mag-sponsor. Kayo po ay very much welcome. Ito, tayo po yung nagbubukit-kit ng ating kodigo po nila. Meron tayong nabuksan dito. Ay, siyempre, binabati natin ng isang maligayang panonood ang ating Provincial Director ng Oriental Mindoro Police Provincial Office sa katawan ni... Ay, nako. Nalimutan ko na si PD. Kasi si PD naman, hindi natin nakakaulayaw. Ang tagal na. Nasaan balista? Hindi natin nakakaulayaw si PD. Ang tagal na. Huling interview natin sa kanya ay August 28, si PD Samuel S. De Lorino, sir. Magandang umaga, sir, PD. Ang hinahanap ko yung lista ng bagong regional director ito. Good morning po kay Police Brigadier General Roger L. Quesada, sir. Ito ang ating Police Regional Officer Mimaropa, Mindoro Oriental, Mindoro Occidental, Marinduque, Romblon, Palawan. #Serbisyo nagkakaisa. #To Serve and Protect na matatagpuan po sa Camp Brigadier General Epigenio C. Navarro sa lungsod ng Calapan Oriental, Mindoro. Calapan City. Ito ba sakop ito ng Suki? Sakop ba ng Suki ang kampo? Parang sakop nga. So, Barangay Suki. Meron nga pala, may nakita pa rin tayo sa ating Kodigo Penal. Alam nyo ba, last week, merong isang malaking tao dito sa lungsod ng Calapan na pinuntahan namin ni kasamang Ed. Pumunta kami nung bandang alas 3 ng hapon, last week, noong February 20. February 20, galing kami doon ng 3:30 ng hapon sa taong ito. Ito yung agam-agam na tatakbo raw Vice Mayor ng lungsod ng Calapan. Hindi naman pala. Tatakbong City Councilor ng lungsod ng Calapan. Hindi pala. Kilala po ito sa Calapan. Hindi man lahat nakakakilala dito kasi sa tarpaulin lang natin nakikita ito. Si Sir Orben Rabino. Sir, good morning, Orben Rabino. Ito yung Hermano Mayor ng ating nakaraang piyesta. At ngayong March 21, sa pagsapit ng 26th founding anniversary ng lungsod ng Calapan, ito ay isa pa rin sa mga nag-aasikaso sa mga bisitang mga bigating artista. So yun,
natapos ang agang-agam ng ating mga kaibigan sa politiko na ito ay hindi tatakbong Vice Mayor or City Councilor ng lungsod ng Calapan. Bagkus! Siya po ay tatakbo sa mataas na posisyon. Hindi natin alam kung ito ay board member. Pag sa congressman naman, hindi pa siya pwede. Baka siya ilang paso ni Kong Arnan. O si Sir Orben Rabino. Pwede ito magbukal. Kaya lamang itong taong ito, nung kami pumunta nung February 20, araw ng Martes, 3:30 ng hapon, hindi nga kami na asikaso agad. Ang sabi sa amin, bumalik ng after 5. Kami ni kasamang Ed. After nung balik namin ng after 5, nasalubong namin, lumabas ng kanyang business establishment. Naghintay kami ng hanggang 2 hours. So 7 plus. Pagdating doon, hindi na kami nasikaso. Pero siya ang humingi ng nag-schedule. Nag-schedule sa amin si Sir Orben Rabino. Ang laking tao nito sa tarpaulin. Kaya lang pag ano ba yan? Dapat hindi ko na nababanggit ito. Kaso nabuksan ko sa aking Kodigo Penal. Si Sir Orben Rabino. Napakayaman ito. Kasi may mga artistang iimbitahan o inimbitahan na kasi nagpo-post sa kanyang Facebook page. So, yun. Kaya lang kahit, ano ba yan? Dapat, sir, ay hinarap mo kami kasamang Ed kung ano man ang iyong gagawin sa buhay, buhay mo yan. Kaya lang, pag hindi ka marunong humarap sa tao sa bagay, busy raw siya Sabi ng isang politiko natin kaibigan, busy sa pag-aasikaso ng kanyang bubuksang negosyo. Pero ang masama dito ay pinabalik tayo nung hapon. After nung hapon, wala na. Naghintay kami ng 2 hours, wala rin. Sus ko po. Siguro kung kami chicks, ikaw ay katal sa pag-asikaso sa lalaki kami. Siyempre, ang kilitin ng lalaki ay babae. Kung kami nakapalda, baka kami hinarap mo. So, yun. Sensya ka na, sir, Nabuksan ko kasi ang aking Kodigo Penal, Nasa na ba yung ating binubukit-kit kanina na balitang national, ba? Eto. Sige daw, pasadahan natin yung Pangulong Marcos sa mayors, pagandahin buhay ng constituents. Ayan. Tingnan nga natin yung gaganda. At sa mga detalye ng balita, pinayuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga alkalde sa Pilipinas na magsulong ng mga proyektong magpapaganda sa buhay ng kanilang constituents. Sa kanyang talumpati sa 2024 General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines, hinikayat ng Pangulo ang municipal mayors na mamuhunan sa pangmatagalang mga infrastruktura na pakikinabangan ng kanilang mga kababayan. Ayon sa Presidente, iba na ang panahon ngayon kaya kailangan din ang pagbabago sa diskarte ng mga namumuno. Iginit pa ng Pangulo na hindi nila dapat isipin kundi man matapos sa kanilang termino at hindi sila ang kilalanin sa mga proyekto. Ang mahalaga niya ay maganda ang nagawa nila at nakatulong sila para gumanda ang buhay ng kanilang constituents. Binigyan din pa ni PBBM na dapat kumilos sa mga lokal na pamahalaan ng naayon sa pangailangan ng mga tao. Ayan, nawala pala tayo. Yan po naging payo ni President Bongbong Marcos sa ating mga municipal mayor ng buong Pilipinas. Dito po sa Oriental Mindoro, talaga po ang mga mayor natin ay may pagmamalaki. Oo, may pagmamalaki. Katulad ng ating mayor sa bayan ng Puerto Galera, the #1 tourist destination ng ating lalawigan, sa buong bansa, sa mandako ng kapuluan, local and international tourists, yan ang may pagmamalaki nating Puerto Galera sa katawan ni Mayor
RDI, RDI. Rocky D. Ilagan, Yun. Ay, magtatapos na rin ang termino ni Mayor Rocky D. Ilagan sa 2025 bilang mayor. Abay, akalain mo nakatatlong termino na ito, no? At saka ang history ng mamang ito, ang mga binangga nito. Ang mga binangga nito sa kanyang paglaban bilang mayor ay mga pader din naman. Ang mga pader ay guho eh. Guho kay Mayor Rocky D. Ilagan. Kaya lang, itong mamang ito, hindi natin makapakapaneman, no? Magtatapos ang term bira nating makaulayaw. Ay siguro busy nga. Hindi, wala tayong magagawa. Ang mayor naman ng San Isidoro na magtatapos na rin ang termino ngayon 2025, si Mayor P. Salvador P. Salvador P. Ang bako naman ay unang termino pala ni Mayor A.R. Alan Roldan mula sa bayan ng Bako. Aba, may mga lumulutang na dyan na lalaban. Siyempre, ganun talaga. Lahat naman ng tao ay may pagkakataong maging dito sa lungsod ng Kalaban. Sino ba ang lumulutang na makakalaban ni Mayor Malu Murillo? Ay ang alam ko, si dating City Mayor, dating Congressman Salvador Paulino Doyle Lechon. Ito ang alam nating lalaban dyan Di sila one-on-one uli. One-on-one uli. Nagkalaban na sila noong sa unang distrito, no? Kaya lang nilampaso niya si Mayor Malu nung unang laban nila. Nilampaso bilang congressman, Ang sakit naman ng nilampaso. Hindi naman. Kaunti lang. Ang mayor ng Nauhan, unang upo pa lang ito, Mayor Henry Joel Teves. Sabi ang Teves mga yung ibang Teves, yung napatalsik sa Kongreso. Pero itong Mayor Teves ito ay sobrang bait masipag. Lahat po ng proyekto na kanyang ibinababa sa kanyang bayan ay sinusungkit. Sinusungkit lamang sa national government. Ang galing ng mamang ito, no? Sa halip na ito, nakakapanayam naman natin si Mayor Joel Teves sa kanyang tanggapan. Bakit mangungutang ka pa sa bangko? Bakit mo ilolo ng iyong munisipyo kung makakakuha ka rin naman ng maraming proyekto sa national government, especially sa mga senador na kanyang kaalyado? Sabi natin kaut-utan dila. Yun ang magaling. Saludo tayo dyan kay Mayor Henry Joel Teves ng bayan ng Nauhan. Yun, naalala ko na si Great de los Reyes. Si Vice Mayor Great de los Reyes na doon sa bayan ng Pola noong Monday. Nakiisa siya sa pagkakaalis ng state of calamity sa bayan ng Pola. Victoria Mayor si Lito L.M. Malabanan na magtatapos sa rin term. Ang kanyang i-endorso ay si Ginoong Insyong. At siya yata ay magbabice mayor naman. Pero hindi pa po opisyal. Kung siya man ay magbabice mayor ng bayan ng Victoria. Kasi nga, iitayin mo po muna natin yung makapag-file. Makapag-file sila ng Certificate of Candidacy ngayong April. Yung gustong magpa-register dyan sa COMELEC. Bukas po ang COMELEC natin ngayon. Basta 8 to 5 in the morning, kayo magpa-register na. Katulad natin binabagit. Ito po nagsimula po noong February 12, 2024 at magtatapos sa September 30, 2024. Monday hanggang Saturday, and holiday, except on March 28 to 2030 to pay Monday, Tuesday, Good Friday, and Black Saturday. Wala po yan. So, 8 to 5 in the afternoon, punta po kayo sa COMELEC. Hindi pa nakakapagparehistro, magparehistro. Kasi, pag kayo po ay nagparehistro, sabi nga ng mga politiko, kayo ay ganap ng tao. Bakit? Pakikinabangan na kayo Pakikinabangan na ang inyong boto. Alam nyo ba na ang isang boto ay kahalaga ay katumbas ng katumbas ng 5 piso. 5 piso ang gagastusin ng politiko. 5 piso. Candy lang? Candy lang ba ang katapat ng mga botante? Hindi naman. Kasi may mga coordinator kasing kukuhanin ng mga politiko at ang mga kandidato. So, di yun. Sandali. Tayo muna yung magbabasa ng ating
Word from Bible. Saglit lang po Hanapin lang po natin ang ating Word from Bible. Yun. Excuse. Saan na ba yun? Ito, mula po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 1. 1 John 3:1. Ito, basahin natin. Pag-isipan nyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya at tunay nga na tayo mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. So, yun. So, kailangan nating kilalanin na tayo ay may Diyos. O sa iba't ibang reliyon, hindi po natin dapat pagtalunan kung yung mga nasa Bible o anong reliyon. Basta tayo po ay dapat na may kilalaning Diyos at tayo po ay itinuturing na kanyang anak. Meron ditong mahaba Ito, wala naman sa aklat ng Sekaraya, Kapitulo 14, versikulo 9. Ang Panginoon ang maghahari sa buong mundo, siya lamang ang kikilalaning Diyos at wala nang iba. O pag tayo mga taong may pag-ibig sa Diyos, siyempre, una sa lahat siya ang ating kikilalanin. And then our family. O ganun talaga, pag tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon Diyos, siya muna ang ating kilalanin. O pagkilala natin ng Diyos, lahat po ng mga taong ating makakasalamuha, siyempre, kilalanin natin lahat. Yun ang importante, ang pagkilala sa ating Panginoon Diyos. Ayun, gustuin ko man pong mag-extend ng ating programa, natapos na po tayo. Sumapit na po ang takdang oras ng ating pagtatapos. Ito po yung nakasama Lino Amarillas Jr. sa programang Mga Balita at Impormasyon tuwing araw ng Miyerkules at Sabado 10 to 11 in the morning. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at muling pagsubaybay sa ating programa. Mabuhay po tayong lahat and God bless.